Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. It's day off po na naman. And nandito ako ngayon sa downstairs, dito sa ibaba ng accommodation namin. Like what I've said to you before, this is our accommodation here in Discovery Garden Company accommodation. So dito sa parting lugar na to, halos mga lahat ng mga nakatira dito empleyado ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Mga hospitality staff, hotel staff, restaurant, meron. So lahat ng klase ng trabaho dito nakatira. And syempre pag accommodation, depende sa grades. Kunyari yung mga waiter o normal na waiter, ordinaryong mga house, mga room attendant. Yan, bali nagsishare sila sa isang apartment, 4 na tao sa isang apartment. Tapos pag yung mga supervisor, share sa isang studio type. Tapos yung mga manager or yung mga depende kasi sa grade, kanya mga grade 4, single accommodation yan sa isang studio. And yung mga malalaki na talaga manager, mga ganyan, 1 bedroom apartment yun. So nakaka-3 kumpanya na rin ako dito sa Dubai. Una sa Four Seasons, pangalawa sa Intercontinental Hotel. Yun sa Four Seasons dati kasi nasa lang kami na, nasa 300-400 na empleyado. So yung apartment namin, yung isang building siya, mga 12 floor. Nakatira na kami lahat dun, and andun na lahat, may gym, may cafeteria, may movie room, entertainment room, mga ganun. And yun naman malapit sa nasa city yun, kumbaga. Kaya pagbaba namin, restaurant na, may KFC, may McDonald's. Tapos yung pangalawa sa Intercontinental Hotel, okay din, kaso nasa gitna siya ng disyerto, pero kompleto, may libreng internet room, libreng internet, wifi sa common area, and may gaming room, may library, kompleto, may swimming pool, may gym nga. And madaming facilities na may enjoy mo. May laundry room, mga ganyan. Yun sa Four Seasons, maganda kasi sa Four Seasons, sa company namin, provided nila lahat ng gamit. Kaso dito sa Intercontinental, hindi. And dito sa bago kong company, ang maganda lang dito kasi, itong environment, green. Para kang nasa probinsya. Kasi maraming mga puno, maraming halaman, and maraming mga kinig mo yung mga ibon na lumilipad na kumakanta, and bihira mong makinig yung mga makina, mga tunog ng makina. Kani-kanina lang may dumaan, di ba? Bihira mong makinig yun, lalo pag malaking truck lang dumadaan. Pero pag ordinaryong ganito, relax na relax. Summer na dito sa Dubai, siguro mga 35, something like that. Yan, ganun kainit. Pero may malilom dito eh. At dito mapapansin mo yan, yung mga bulaklak sa puno. Tapos yung mga lalagas na lumang dahon. Ang gandang tingnan. Okay dito. Hindi ko alam kung mag-i-stay ako dito ng matagal sa Dubai. Pero nakaka 4 years, magpa 5 years na rin ako dito sa Dubai. And ewan ko, hindi nawawala yung plano ko na bumalik sa Pilipinas para doon mag-stay. Kasi parang ang daming nakakamiss sa Pilipinas. Kahit na maganda dito sa Dubai, sabi ko maganda kasi malapit sa beach, malapit sa shopping mall, mga magaganda yung mga building,
city pero ang daming facilities, luxuries, affordable. Pag may, kung gugustuhin mo yung luxury dito, makakaya mo hindi lang siya pang mayaman. Kasi kailangan mo lang siyempre talaga paghanda. Kasi dito mabubuhay ka naman kahit yung sweldo mo, buong sweldo mo, ubusin mo sa isang buong magdamag kasi libre naman yung mga pagkain, mga transportation na pinoprovide ng company. Yun ang kagandahan dito. And yun, kasi gusto ko pa rin umuwi sa Pilipinas. Gusto ko rin doon manirahan doon ako tumanda kasi syempre iba pa rin yung nasa Pilipinas ka. Sa totoo lang, sa Pilipinas, I never been to a place na katulad nito. Yung ganitong pakiramdam. Nasa city ka, pero madaming puno, may mga ibon. Hindi mo makikinig yung mga artificial sound ng makina. Makikinig mo yung mga natural sound ng mga ibon na ganyan. Hindi pa ako nakakapunta sa Pilipinas na ganyan. Sa baryo namin, nakapunta na ako, pero iba yun dahil baryo talaga yun. Na wala kang makikita mga bahay na ganito, na malaking building na ganito. And sa Pilipinas, sa Maynila, sa Luneta lang siguro yung halos kapareho nitong lugar. Pero maingay pa rin doon kasi yung mga tunog ng mga jeep, mga sasakyan, kikinig mo kahit nasa ganitong lugar ka sa garden. Hindi rin nawawala yung plano ko na pumunta sa Canada, Australia, mga ganyan. Pero ang laki kasi ng kailangang pera para makapunta doon. Kaya dito na muna. At saka I'm not willing na gumastos ng malaking halaga para makapunta lang doon sa Canada, Australia. I mean, hindi ako willing na provide ng placement fee, ng mga ganun, para makapunta sa ibang bansa. Actually, nakapunta ako dito sa Dubai na hindi gumagastos ng ganun kasi ang nagastos ko lang dito yung pagpaprocess ng mga documents, mga medical, NBI, police, clearance, mga ganyan. Pero placement fee wala. May dumadaan na tao minsan nakakahiya rin magsalita mag-isa dito sa harap ng camera. Pero okay lang, ibang lahi naman yun. And yun, nakarating ako dito sa Dubai ng ganun. Katulad nga sinabi ko, hindi ako siguro kung may placement fee yun, yung nasa Pilipinas pa ako, 2008 ako pumunta dito. Kung may placement fee yun, siguro wala, hindi ako pupunta dito. Kasi yung noong mga time na yun, nag-aaral ako sa RTU, Rizal Technological University. Tapos nagtatrabaho ako sa French Baker. Yun, ang hirap lang ganun, pero kinakaya ko hanggang yung opportunity nga na to na makarating ako dito sa Dubai was a great job. Hindi ko natapos yung pag-aaral ko, pero okay na din kasi I think I have a good job. My profession is I am a cook, but I'm a cook actually. And with my profession, I feel very lucky that I'm doing this job. I know a lot of people in the Philippines, they are studying culinary and they're working. I mean, when they start to work, they start like us. Like before when I started in the kitchen, so it's the same. But the only difference is that they spend a lot of money before they get into that job. And also most of the Italians that I am working with now, they also studied culinary in Italy. Siguro mas marami silang knowledge
dahil nag-aral sila, pero in the actual job mas marami kang matututunan sa trabaho mismo. So balik tayo, katulad ng sinasabi ko kanina, wala pa rin talaga akong naiipon na malaki-laki, kaya stay pa rin ako dito sa Dubai hanggang makaipon ako. And ang hirap kasi mag-ipon dito kasi yun nga, madaming mga tukso, electronics, kain sa labas, mga ganon. Bakasyon sa Pilipinas. Actually, yung company dito kasi every year mayroon kang free vacation. So maswerte ka pag yung company every year nagbibigay din ng libreng ticket pauwi sa Pilipinas. Katulad dito sa company ko ngayon, we have 1 month vacation every year, but the ticket free going to your country is every 2 years. Yun, every 2 years yung ticket na libre. Kaya mahal pa naman ang ticket ng aeroplano dito ngayon. Nasa 2,000 dirhams plus more than 2,000 dirhams. More than 2,000 dirhams. Kwentahin mo yun, balikan na yun ha. 2,000 nasa 30,000 pesos balikan. Ang mahal yun. Dati nakaipon lang ako ng ng 100,000 pesos. It's at 10,000 dirhams. Ilang naipon ko for 1 year kasi ang liit na sweldo ko eh. Pero nakaipon na pa rin ako ng ganun. Tapos umuwi ako sa Pilipinas kasi libre ticket na. Umuwi ako sa Pilipinas, yun, naubos ko lahat yun. 10,000 na yun. Magkaon tumagaan. Guys, thank you for watching. I finished this and there's kalas also. Thanks for watching guys. Ciao.